Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 61: How to Make the Most Out of It. Story time. One Sunday afternoon, I was with my friends and magla-lunch kami. So, nag-iisip kami, isa to sa mga pinakamahirap sagutin na tanong, yun yung saan tayo kakain. So, dahil doon, nakapag-isip-isip kami or nakapag-isip-isip yung mga kasama ko na punta kami ng Tarlac. So, nung nakapunta kami ng Tarlac para mag-lunch, so, syempre, ano na yun, after lunch na kasi magbabiyahe pa kami from Pampanga. So, meron kaming ine-expect na lugar na kakainan. So, nung nakikita na namin yung mga food na nakadisplay sa mga tarpaulin on the way to that restaurant, na-excite kami. Parang ini-imagine na namin ano yung lasa ng kakainin namin, ganyan. And then, to our surprise, pagdating namin dun sa restaurant, sarado na pala siya. So, nag-e-expect kaming kumain ng mga espesyal na pagkain. Yung ending, kumain kami ng lugaw, ng barbecue, ng lumpiang sariwa. Masarap kung masarap, pero alam mo yung ang ine-expect mo, hindi yun yung dinatnan mo. Doon ko na-realize yung tinatawag na make the most out of it. Another story is when we went to Baguio with my friends. Sobrang unexpected yun. As in, biglaan ang pag-aaya, biglaan ang pagpunta ng Baguio. So, lahat hindi planado. Hindi rin namin napagtanto na bumabagyo pala that time. So, maulan. So, medyo dangerous at saka medyo slippery yung daan. So, nung time na yon, ang expectation namin is, syempre, maglalakad-lakad, ganyan. Pero hindi namin in-expect na maglalakad-lakad pala kami ng maulan. So, wala kaming payong, so medyo nababasa-basa kami. Tapos, nung nakabili na kami ng payong, malakas pa rin yung ulan, pero nababasa-basa kami, ganyan. Alam mo yung pakiramdam na this is not what you expected, pero ito yung binigay ng sitwasyon. Magkaibang lugar yung pinuntahan namin na yon, or magkaibang lugar yung mga kinuwento ko na yon, at magkaibang pagkakataon. Pero alam nyo kung ano yung parehas kong natutunan dun sa dalawang experiences ko na yon, is that you have to make the most out of any situation. If umpisa pa lang, na-stress ka na, or parang naisip mo na, it's not going well, parang hindi to yung planado, hindi nasunod yung plan, ganyan-ganyan. So, parang for you, parang binibigyan mo na ng negative emotions agad yung nangyayari. But if you have that mindset na susulitin mo kung ano yung meron ngayon, i-enjoy mo kung ano yung meron ngayon, it will turn out na isa pala siyang magandang kwento. Have you ever had that situation in your life na the best option for you or the only thing that you can do is to make the most out of it? If yes, let me know in the comment section. Maraming mga pagkakataon sa life, especially when you go out with your friends, maraming mga instances na hindi siya nagte-turn out kung paano mo siya in-expect. Doon ko na-realize na ganun pala kahalaga yung mga taong kasama mo. Kasi if yung mga kasama mo, mapag-complain sila, umpisa pa lang, mareklamo na sila, parang ang hirap hanapan ng positive yung situation pag ganun sila. But if you are with a group of people na kayang pasayahin ng situation, going light ang situation, sobrang nagiging masaya yung kinalabasan kahit hindi pa yan yung in-expect nyong mangyari. That is when you are in that situation na may kasama ka. But what if you have to make the most out of that situation but you are alone? Ang kasama mo lang ang sarili mo. Paano mo yun gagawin? Another story time, as a Gemini baby, feeling ko multi-personality ako. Iba-iba rin yung mood ko. So, may mga pagkakataon na introvert ako. May pagkakataon din na super extrovert ako. Alam nyo ba, I confess to my SBTS listeners
na kaya kong magstay ng ilang araw sa loob lang ng kwarto nang hindi lumalabas at walang nakikitang tao as long as kasama ko yung phone ko at meron akong pagkain. And at the same time, ako rin yung tao na gustong-gusto ko yung may music at yung may tao. In short, party! Super na-enjoy ko rin yun. Kasi I love music and I love to dance. So I remember, November 2022, I was with my high school friends. So first time ulit naming nagkita-kita noon after pandemic. Hi, Che, Ming, and Tracy. Nung time na yon, sobra siguro naming na-enjoy yung company ng isa't isa. Nagkasama kami for 12 straight hours. So, nag-start kami sa Samji, tapos nagpunta kami sa Lakeshore, hanggang sa pumunta kami sa isang bar ba tawag, or club, na nandun si DJ Adams, na ang ganda ng mix ng music niya. So, ang expectation namin is magsistay lang kami for how many minutes. Tapos, umabot kami ng hours kasi na-enjoy namin yung music. Kasi alam mo yung feeling na kahit nakaupo ka lang, parang you felt that vibe na sumayaw, i-release yung emotions mo, parang maging free to just enjoy the music, enjoy the beat, feel everything, ganon. Tapos, dagdag pa kasi doon, yung mga music na pinlay ni DJ Adams, yun yung mga panahon namin, mga high school, yung mga Soulja Boy, Solo, So Big, Replay, alam mo yun, yung mga pinapakinggan namin nung high school kami. So, parang nabalik yung youth namin that time. And knowing after pandemic yun, so talagang na-miss namin yung mga energy ng tao, ganon, yung mga ganong event. So, that time, sobra akong nag-enjoy doon na hindi ko expect na ma-enjoy ko yun. Then, 2 years after, nung experience ko na yun, yung DJ na to, nag-guest ulit siya sa isang concert na hinostan ko. So, again, narinig ko na naman yung music niya, napaindak na naman ako sa backstage, sa gilid ng stage. Alam mo yung pakiramdam na you let it all out kasi sumasayaw ka, kumakanta ka, tapos parang nare-release mo yung stress kasi sa music, sa energy, ganun. Basta iba yung nararamdaman ko. Na-realize ko na I love it. I love the music, I love to dance, I love the vibe. Then, after months nung concert, siguro umabot na naman ako sa point na parang gusto ko na namang maging free, gusto ko na namang sumayaw, ganun yung nararamdaman ko. So, na-miss ko yung feeling na yon. So, if meron akong ayaw talaga, is yung meron akong ma-miss na isang bagay or ng isang tao. I hate it super. Kasi gagawin ko ang lahat para maibsan yung pagka-miss na yon. So, nung time na namimiss ko mag-party, sabi ko, gusto kong mag-LU, sabi ko sa mga kaibigan ko. So, inaya ko yung mga kaibigan ko, nagsabi ako na tara na, gusto ko lang naman pumarty, gusto ko lang naman ng music. Pero hindi ako pinayagan ng universe, parang hindi naka-align yung stars para mag-party-party ako. Ang daming mga valid reasons naman actually, hindi kami nagmamatch ng schedule, hindi kaya ng energy, wala kaming sasakyan. So, mga ganun. So, understood naman. Ako, party na talaga ako. Gusto ko na talagang sumayaw. Gusto ko na talaga ng energy na ganun. So, as a person na mag-isa lagi, wow, meron akong mga creative juices na nare-realize kapag mga gantong sitwasyon. Dahil gusto kong pasiyahin ang sarili ko and ang sarili ko lang ang meron ako, I have to make the most out of it. Alam nyo ba kung anong ginawa ko? Meron naman akong TV. Meron naman akong speaker. Meron naman akong mga dim lights. Alam nyo yung ginawa ko? Naghanap ako sa YouTube ng party songs, yung mga gusto kong sinasayaw before. Pinatay ko yung ilaw, tapos nilakasan ko yung speaker, nag-DIY party-party ako. Eventually, dahil nagawa ko siya, naibsan yung desire ko to party. So, parang okay lang sa akin kahit di ako nakapunta sa LU at nag-party or nag-club para mag-party. Tapos, kinuwento ko yun sa kaibigan ko. Tapos, nawiweirdohan siya sa akin. Bakit ko daw ginawa yun? For me, sanay ako na gumagawa ng mga DIY party na ganun. Kasi, it's my way of enjoying
or it's my way of overcoming that pagka-miss feeling. Nung sinabi sa akin na nawiwirduhan daw yung kaibigan ko sa akin dahil doon, tapos bigla ako naisip, paano pag nalaman pa niya na nagkakaraoke ako mag-isa, parang nagko-concert ako mag-isa sa loob ng kwarto, yung mga ganon, parang baka lalong mawirduhan, ganun yung nasa isip ko. Pero for me, naging escape ko yun or parang naging way ko yun to deal with my emotions. If meron akong isang bagay na gustong maranasan or gustong gawin at may kaya naman ako gawin yung bagay na yun, gagawin at gagawin ko talaga. If hindi man eksaktong-eksakto, at least ma-feel ko yung feeling na gusto kong ma-feel. Kagaya nung sinabi ko na DIY, LU, sa kwarto. Wow! But anyways, yun yung happy side or positive side ng pag-make the most out of the situation when you are alone. But another thing that I want to share with you is that I already mentioned na I hate missing someone or I hate missing a person, especially if that person is so special to me. And if that person is hindi ko na makakausap or hindi ko na makakasama. Sobrang painful para sa akin nun. As in, kung gusto mo akong umiyak, yun siguro, yung isang pagkakataon sa buhay ko na iiyak ako. Pag meron akong namimiss na tao, na gustong-gusto kong makasama at makausap, pero hindi ko magawa. Kasi hindi ko na magagawa talaga. Ang nakakainis kasi sa mga pagkakataon na ganito, it comes unexpectedly. Yung okay ka naman, tapos bigla mong maaalala, tapos bigla mong mamimiss, tapos hindi mo alam ang gagawin mo para ma-overcome yung nararamdaman mo. I remember, it was Friday afternoon, and I was doing okay. And then bigla kong na-miss yung isang tao na mahalaga sa akin at sa buhay ko. Pero hindi ko siya nakakausap, hindi ko na rin siya nakakasama. So sa isip ko, anong gagawin ko? Sa una kasi, ang maiisip mo, i-divert yung attention mo eh. Yung humanap ka ng ibang pagkakaabalahan para mawala doon yung naiisip mo. Pero sa pagkakakilala ko sa sarili ko, kapag dumarating sa akin yung mga ganitong pangyayari, kahit anong gawin ko, maaalala at maaalala ko yung tao na namimiss ko. And ako rin, personally, if I have these emotions or feelings, hindi ko sila tinatakasan. As in, if i-feel ko talaga, if naiiyak ako, iiyak ako. If namimiss ko, if i-feel ko talaga, namimiss ko yung tao. Raramdamin ko talaga na namimiss ko siya. So, that time, inisip ko na hindi ko to matatakasan. Might as well, harapin ko to. Pero, how can I make the most out of this situation? Anong gagawin ko? Hindi ko rin alam if yun ba yung tamang term na make the most out of this negative situation or this situation. Pero, ang ginawa ko nun, in-acknowledge ko talaga yung pagkamiss ko dun sa tao. In-spoil ko rin yung sarili ko kasi inalala ko yung mga pagkakataon na magkasama kami, yung mga words na binanggit sa akin, even the songs na nagpapaalala sa akin sa tao na to, pinakinggan ko. Yung mga pictures na nakatago sa akin, tinignan ko. Even yung mga sinulat ko about that person, about sa mga emotions ko kapag namimiss ko yung tao na to, binasa ko. That's when I realized na when you are in that situation na mag-isa ka and you are missing a person and you have to make the most out of that situation, sobrang grateful ako sa mga memories. Kasi kahit papano, nabibigay nila sa'yo yung mga beautiful memories na pwede mong balik-balikan. Kasi if wala kang mababalikan that time, parang namimiss mo siya pero wala kang malulook back. Parang for me, mas effective yung, mas maganda na yung may naaalala ko dun sa tao kesa wala. Dun ko rin na-realize na thanks to the memories, because even if you're not with that person anymore, memories are still there and that's all you have. It's also amazing na itong mga memories na to or yung mga moments na to, kahit matagal na sila
or ilang taon na ang nakalipas, pakiramdam mo they were still embedded in you. Parang parte na sila ng pagkatao mo. Those memories can make you feel that that person that you miss is with you. Those memories will make you feel that felt hugged feeling. Totoo yun. Nung inaalala ko yung mga memories na yun with that person, parang na-feel ko na na-hug din ako kahit papano sa mga alaala na yun. More than this, I realized how did I make the most out of this situation. I was able to write this episode. Dahil dun sa emosyon na yun, na-realize ko na ang strong ko na din pala kahit papano. Kasi dati, pag may namimiss akong tao, iyak talaga ako ng iyak, tapos hindi ko alam ang gagawin. Pero ngayon, pag may namimiss akong tao, kaya ko na palang i-deal yun, or kaya ko na pala siyang i-overcome. Basta, hayaan ko lang yung sarili ko na maramdaman yon. When I wrote this episode, kasabay nun yung pagsusulat ng nararamdaman ko, I felt relieved na ibsan yung lungkot na nararamdaman ko. And then I realized na even before pala, nung nasa early 20s ako, ang dami ko rin palang mga sinulat sa journal ko kapag namimiss ko ang isang tao. Namimiss ko yung mga kaibigan ko, ang dami kong journal entries tungkol sa kanila. So alam mo na, kapag namiss kita at mahalaga ka sa akin, susulatan kita. I'm stressed! So, nung binalikan ko yung mga journals ko, nakita ko yung mga sinulat ko before dun sa mga kaibigan na namimiss ko, yung mga hindi ko na nakakasama. Wala namang style, walang style, walang rhyme, basta sinulat ko lang yung nararamdaman ko. Tapos dun ko na-realize na kahit pala gano'ng kasimple ang gusto mong sabihin, kapag galing siya sa puso mo, ramdam na ramdam pala. At dahil sa experience ko na yon, dun ko na-realize na even in those sad situations, you can still make the most out of it. Kasi kahit ako ngayon, yung mga nasulat ko na stories, yun yung mga stories na naisulat ko nung malungkot din ako. And yun yung best way ko to deal with those situations. My thoughts, life has its ways of surprising us both in a good way and in a bad way. We cannot always have everything the way we planned it. Kaya siguro pag nag-a-apply tayo ng trabaho, lagi nilang hinahanap yung adaptable at flexible. Kasi sa buhay parang yun yung mga skills na kakailanganin din natin para makapag-move forward. I realized na making the most out of it is a result of me in finding good every day. Naalala ko na yung mga pagkakataon sa buhay ko na hindi ko ine-expect ang isang sitwasyon, yung alam ko na parang may konting aberya, may konting hindi ko inaasahan in a negative way, yun pala yung mga pangyayari sa buhay ko na pinag-ugatan ng finding good every day. It turned out na yung mga unexpected moments na to, ito yung mga kwentong gustong-gusto kong kinukwento kasi hinahanapan ko siya ng something good eh. Parang pag nandun ako sa situation na yon, parang ang motivation ko is to find something good on that situation. And eventually, yun yung magiging story ko. I had this student, si Gwyneth. Hi Gwyneth, tinanong niya ako dun sa part na paano ko daw nahahanapan ng good ang everyday. Actually, hindi ko rin alam kung paano, pero ang alam ko, whenever I experience twists and turns sa isang sitwasyon, doon ako lalong namomotivate maghanap ng something good on that day. And eventually, dahil pinapractice ko siya everyday, naging habit ko siya, naging way of life ko siya, and grateful ako kasi dahil doon, I was able to find good every day and eventually discover joy in my life.
hindi naman ako magpapakasinungaling kasi meron pa ring mga pagkakataon na you'll find it hard for you to find something good on that day. But if you'll try to look at it and to be serious sa paghahanap nun, meron at meron laging something good sa araw na yon. So, if hindi ka pa nakakabili ng libro ko pala about finding good every day, hope you get a copy of it and hope it will inspire you to find joy every day. So, to end this podcast episode, I hope that whenever you experience an unexpected situation, I hope you can make the most out of it and eventually find the good on that situation. Again, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night. Mwah.